depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano nga ba kakarmahin yung ex mo? Siyempre, yun yung mga tanong sa akin minsan eh. And sometimes, nagkakaroon sila ng belief na kapag nagkaroon ng breakup, it's actually the advantage nila kasi darating din ang panahon kapag ang ex mo niloko ka, makakarma din siya. Kumbaga may justice ang Diyos sa mga taong iniwan. At yan yung malaging questions na nasa isip nila kung paano ba kakarma yung ex na to, makakarma din do pagdating ng panahon. And hindi mo nga pinapanalangin sa Diyos na makarma siya. Gaya nga na sinabi ko, masamang ipanalangin ng isang tao na makarma. Hindi maganda yun. Pero kadalasan may mga clients ako na nagiging practice nila yun. Hindi nga sila nagpe-pray na makarma yung ex nila. Pero deep inside naman, yun naman yung kahilingan nila sa kaibuturan ng puso nila. Hindi nga nila pinapanalangin na makarma, pero parang ganun din yun. Kasi deep inside, parang yun yung gusto nilang mangyari, di ba? So, i-check nyo yung mga puso nyo. I think, kaya mo kinlik ang video na to dahil gusto mo makarma ex mo. Natural. Pero syempre, paano ba siya makakarma? Marami kasing ways para makarma siya. Pwedeng dahil mainggit siya sa'yo or pwedeng dahil, yun, makarma talaga. May mangyaring masama sa kanya. But what I can advise, just let go. Let go. Stop embracing this idea na darating ang panahon makakarma siya. Why? Because it's bad. And if you are still thinking na dapat makarma yung ex mo, then there's something in your heart na kailangan mong ayusin. Why? Because you cannot move on kung iniisip mo kung kailan siya makakarma. Or kung iisipin mo na makakarma ka din. It's like masyado ka pang may pake sa mga mangyayari sa kanya. Kumbaga, hindi ka makamove on sa mga nangyayari. At yung pake mo na yan yung nagiging reason kung bakit ka na-torture. Dahil kapag may pake ka pa, kung makakarma siya o hindi, ibig sabihin, interesado ka pa rin sa mangyayari sa buhay niya. At yung interest mo na yan na mangyayari sa life niya, yung curiousness mo sa darating na future na makakaganti ka din in a very different way, na hindi pinagbubuhatan ng kamay, kundi yung ex mo yung masasaktan. Yung hino-hold mo na grudge na yan, yung hino-hold mo na kasumpa-sumpang panalangin na yan sa kanya, yan yung magiging sword inside your heart. Para ka nag-iimbak ng espada sa loob ng puso mo. Nakakala mo, makakamove on ka na mabilis. Hindi, magiging tinik mo yan. Magiging tinik mo yan sa lalamunan dahil hanggat hindi yan nakakarma, hindi ka ma-feeling refresh sa sarili mo. So, all I can advise is just let go. Pakawalan mo na yan. Hindi mo na kailangan pang isipin na kailangan nyo masaktan, kailangan nyo makarma. Imbis na gano'n ang isipin mo, pakawalan mo na lang. Hindi na makakatulong sa'yo yan kung iisipin mo ba kung makakarma siya o hindi. Bagkus lalo lang makakalala. Why? Kasi kung hindi ka na balikan ng ex mo from a worst scenario, hindi na siya bumalik sa life mo. So what? Aasa ka na lang sa karma para makaganti ka? At dun sa time duration na hindi pa siya nakakarma, at the same time duration na hinihintay mong makarma siya, yung agony o yung process ng emotional pain na mararanasan mo. Kung 3 taon ka naghihintay na makarma siya, at the same time 3 taon ka ding naghihintay. At sa 3 taon na paghihintay mo na yun, 3 taon ka ding masasaktan. Kasi 3 taon kang nag-aabang. Akala mo ba kung hinihiling mo na yung tao is pumangit yung buhay niya, magiging maayos yung buhay mo? Hindi rin. Kasi during the times na nandun ka sa waiting stage, okay? Waiting stage ng paghihintay, yun din yung pain na mararanasan mo. Akala mo walang bayad ang paghihintay? Meron. May bayad ang paghihintay. At ano ang bayad ng paghihintay? Anxiety. Kasi naghihintay ka ng resulta eh. So, during those times na naghihintay ka, yun din yung time na magkaka-anxiety ka kasi nga you are waiting for that. Anyways, if you are really confused kung babalik pa ba yung ex mo o hindi na, I think the best thing to do is just to give us a message sa page namin. And yeah, we can have one-on-one coaching for that. Para at least malaman mo kung may chance pa ba na bumalik siya o wala nang chance na bumalik siya, di ba? So we will know the truth
behind that. Yeah, I mean, for sure, if you just want to know kung gusto pa niyo bumalik o hindi, or kung may chance pa kayo, yeah, you can give me a message. Pero itutuloy natin itong topic na to. Now, ano ba ma-advise ko sa mga taong ganyan? Kung makakarma yung ex mo, hindi makarma siya. Di ba? Eh di yun na yun. Siguro, dumating ka na sana sa punto na dapat wala ka ng pake. Kasi kapag nawalan ka na ng pakialam sa mga bagay-bagay, kung mangyari yung pinakamabuting bagay, example, naghiwalay kayo, may dalawang chances na pwedeng mangyari sa kanya. It's either maging worse yung life niya or maging maganda din. Malay natin kung nagka-boyfriend siya na bago or nagka-girlfriend siya na bago, bigla siyang yumaman, bigla siyang pumogi, bigla siyang gumanda after ng hiwalayan nyo, bigla siyang naging successful, nakabili siya ng maraming kotse, kinasal siya sa bago niya. Diba? I mean, that's one of the worst thing na pwedeng mangyari sa'yo. Pero best thing na pwedeng mangyari sa kanya. Paano kung ganun yung nangyari sa kanya? Paano kung mas lalo siyang naging successful after ng breakup nyo? Masasaktan ka ba? Magkakaroon ka ba ng pain in your heart? And that's my point. Dapat wala ka ng pakialam. Wala ka ng kinalaman dun eh. Buhay na niya yun eh. What if naging successful siya? Okay, stop resisting. Stop forcing yourself to really care about her or his life. Alam ko hindi mo makakalimutan tong tao na to. Pero wala tayong choice kundi tanggapin ang mga pangyayari. It is better to move on, forget your ex. It's either maging worse ang life ng ex mo or maging best ang life ng ex mo, maging maganda or maging pangit ang life ng ex mo. It is better kung wala ka na lang kinalaman dun. Mas maganda kung wala ka ng pake. Dahil kapag wala ka ng pake, hindi ka na masasaktan. Kasi kaya ka lang nagiging prisoner dyan sa nararanasan mo ngayon. From the word itself, I mean prisoner. Kaya ka nagiging prisoner dyan sa na-experience mo na breakup is dahil hanggat may pake ka sa ex mo, hanggat meron kang nararamdaman na pakialam, okay? Pakialam, that's the perfect word for it. Hanggat meron kang pakialam dyan sa ex mo, that's the same thing. Same time, hanggat meron kang pakialam sa ex mo, yung posas mo lalong humihigpit as a prisoner of emotional pain. Nagiging prisoner ka na, nagiging preso ka ng emotions mo. Hanggat may paki ka, yung kadena na yan lalong humihigpit. Pero once na yung pagkaroon mo ng pakialam sa ex mo, pinapakawalan mo, tinatanggal mo, makakalaya ka. And you will experience happiness and joy in your life. And that's the best thing that you can do right now. Do not resist. Do not pressure yourself. Do not overdo it. All you need to do is just to let go. Pakawalan mo. Ano man ang mangyari sa life niya, then that's it. And the important thing right now is hindi yung mangyayari sa life niya. But the important thing right now is ano ba ang mangyayari sa life mo. That is the biggest challenge here. So, yeah, welcome. This is your journey. All I can say is enjoy your life. Thanks for watching.